Praise God. At sa ating pong paninimula, at buksan po natin ang ating Biblia sa John 14:7. 14:7 to 8. Ang sabi po sa 7, kung ako'y nakikilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon siya'y inyong nakilala, at siya'y inyong nakita. Sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama, at sukat na ito sa amin. It suffices us. Sa English, sabi sa 9, sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahong ako'y inyong kasama, at hindi mo ako nakilala, Felipe? Ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinabi mo ipakita mo sa amin ang Ama? Praise God. Tayo po'y manalangin. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat. Muli po kaming nagpupuri sa inyo. Pinupuri ka po namin. Pinasasalamatan sa dakilang araw na ito na pinagkaloob po ninyo sa amin. Tunay nga, O Ama, ang pag-iingat po ninyo sa amin ay aming namamalas araw-araw, O Ama. Patuloy po namin pinagkakatiwala sa inyo ang buong gawaing ito sa munting lingkod niya nito na wala pong nalalaman at patuloy pong nagpapakumbaba at nagpapasakop po sa inyo, Ama. Hanggang po sa gagamitin po ninyo sa magme-message, O Ama. Salamat po at muli po namin pinagkakatiwala sa inyo ang aming kaunawaan sa inyong mga banal na salita, O Ama, na matanggap po namin ang mga pagpapalang ito na ibinigay na po ninyo bago pa itatag ang sanlibutan. Salamat po, O Diyos, at muli po namin ibinabalik sa inyo ang lahat ng kapurihan at pagpapasalamat sa matamis na pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Praise God. Maaari na po tayo magsiupo, mga kapatid. Nakita po natin dito sa ating binasa na tinatanong ni Felipe, ipakita mo sa akin ang Ama, sabi niya sa Panginoong Hesus. Siguro ito po yung sigaw ng bawat puso ng tao. Makita ang milalang sa kanya. Ang desire na ito na binigay ng Diyos sa atin ay nagpapatunay na merong Diyos. That's the cry of every human heart. Is it to see God? Every mortal has tried to look past the curtain of time to find out if they could see where they come from. What's their business here? And where will they live after? Naniniwala po tayo na lahat ng religion nagsasabing meron talagang Diyos. Meron talagang nilikha ang Diyos. At merong may lalang sa mga nilikha ito. Siguro pag pinagsama-sama na po natin ang mga relihiyon, dito tayo magkakaisa na meron talagang Diyos. There's a thirst in a human heart that have desire to meet his maker. Gaya ng sinabi ni Job na, kung makita ko lang yung pintuan ng may lalang sa akin, kakatok ako. At makikipag-usap ako sa kanya. You see that desire? When the deep call it to the deep, if there is a thirst, God made the water to satisfy that thirst. Now, let us see God. Let us see where He is. Sometimes we never recognize His presence, and we are not aware that He is in front of us. Just like Philip, is it been a long time he is with the Lord Jesus Christ, but he failed to see the Almighty Father. It is in front of him. Ito po yung pamagat na exhortation po ngayon na hango sa mensahe ng ating kapatid na show us the Father, and it suffice us.
Masusuffice yung ating pag nakita natin yung Ama. May desire sa atin na gusto nating makita ang Diyos. At bago niya nilagay ang mga bagay na yan, ang desire na yan, naihanda niya na ang mga kasagutan. Now, let us see God. Sabi ng propeta, we can see God in His universe. Sabi sa Romans 1:20, for the invisible things of Him from the creation of the world are clearly seen, being understood by the things that are made, even His eternal power of Godhead, so that they are without excuse. You can see God in His creation. All of creation is pointing all to His Maker. In the rotation of the earth, walang, sabi ng prophet, walang perfecto pa sa pag-ikot ng mundo. Na nakikilala natin ang Diyos na ang Diyos perfecto. Walang relo, walang sino mang makina ang makaka-perfect nito. Hindi humihinto ang ikot ng mundo. You can see Him in the rock. Ito po, may dala po akong kumuha po ako ng bato. You can see God in this rock. This is not God, but the characteristic of this rock show that there is God. Ang batong pong ito, dumaan man at lumipas man ang panahon, hindi magbabago ito. Hindi madideform ang anyo nito, lumipas man ang panahon. Siguro kung makakapagsalita lang po ang batong ito, siguro sasabihin niya, nilikha ako ng Diyos na ganito, matigas at hindi nagbabago upang malaman ng tao na ang lumikha sa akin ay hindi nagbabago. You can see Him in the wind, sa hangin. Kahit hindi mo nakikita ang hangin, nararamdaman mo ito. That's God. Kahit hindi mo siya nakikita, alam mo sa puso mo na merong Diyos. God is speaking to nature. That's God. You can see God in the rain, sa ulan. Paano po natin makikita sa ulan? Kapag umuulan, dumidilig ito sa masama at saka sa mabuti. That's God. You can see God in the outer space. Sa buong kalawakan, pag tumingin ka sa buong kalawakan, makikita mo kung gaano kadakila ang Diyos. Amen. Na kahit gaano kalaki ang problema mo, gaano kalala ang sakit mo, mas malawak ang kalawakan kaysa sa mga dinadanas mo sa buhay. That's God. Now, meron po akong illustration dito na dinrawing. Kung makikita po natin dito ang Diyos. This is an iceberg. Lumulutang sa karananan. Ang makikita mo lang sa itaas, yung isang tipak na bloke nito. Ito lang maliit na to. Pero, sa ilalim nito na napakalaki. Pinapakita ito ng Diyos na God hid things. Bigger things. He hid deep, big things, but He revealed it to us in simplicity. Upang patunayan sa tao na He is the rewarder of to whom that diligently seek Him. Amen. See? Sinabi nung diligently, masikap. Hindi yung mag-aaral ka upang may pangbato mo sa kapwa mo. Hindi ka makakatanggap ng reward doon. If we seek the truth, we will find the truth. But if we will find false ang makikita natin. Kaya God hid the bigger things to us, but revealed it in simplicity. We can see God sa mga small things, sa mga ibon. Nakikita natin na sinabi ng Panginoong Yesus na ang isang munting maya, bagamat nagkakahalaga lang to ng 5 sentimo, hindi ito pinababayaan ng Diyos. Yun ang Diyos. Hindi tayo pinababayaan. He is the God,
the Jehovah Jireh. Now, nakita na po natin kung ang Diyos nasa kanyang mga nilikha. God in His universe. Now, God in His word. Sa kanyang mga salita. Sabi sa John 1:1, hindi lang siya in His word because He is also, but not also in the word, but He is the word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Now, ang mga salitang ito ay binhi. Kapag naitanim ito sa tamang ground, it will produce in its kind. Halimbawa, sa law of the harvest, kapag nagtanim ka ng mais, ang aanihin mo mais. Kapag nagtanim ka ng palay, ang aanihin mo palay. Hindi ka pwedeng magtanim ng mais, ang aanihin mo palay. That's the word of God. You have to keep it, every word of God in your heart. Sampalatayanan mo. Sabi sa parable of the wheat and tares, naghasik ang mga hasik. Pero bakit may tumubong mga panirang damo? Walang problema sa naghasik. Walang problema sa inihasik. Bakit merong tumubong magpanirang damo? Ang sabi ng Panginoong Hesus, kalaban ang may gawa nito. Merong gumawa nito. Ang sabi ng isang alagad, Panginoon, bubunutin na po ba natin? Hayaan mo muna. Let them both grow together until the harvest. Yun ang Diyos. See? Walang problema ang naghasik. Walang problema ang binhi inihasik. May kalaban. May nag-infiltrate. Ang sabi sa dictionary, infiltration is gradually accessing to a group. Dahan-dahan. Maaring makikita mo siyang palakaibigan, pero kasama yun sa kanyang plano. All he wants is to get access to the head and control all the body. Pero naniniwala ko sa Panginoon na hindi hahayaan ng Diyos na mangyari ang mga bagay na yun. Na kung hindi hinayaan ng Diyos na huwag magkalasog-lasog ang bawat buto ng ating Panginoong Hesus, hanggang sa mahirapan siya sa pag-akyat sa bundok ng Golgotha, hindi niya rin pababayaan ang katawan ng Panginoong Hesus sa araw na ito. That's God. Because bawat bahagi ng butong ito, they are closely knitted into one. Amen. Sabi sa Matthew 17:20, for verily I say unto you, if you have faith as a grain, as a mustard seed, you shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove. And nothing shall be impossible unto you. See? You have to keep that word. Whatever God said, it will come to pass. Kahit nagaano man katagal na hindi magmamanifest ito, but it will come to pass. Sabi ng ating propeta, pag nagtanim ka ng orange, yung bunga ng orange, nandun na. Pag hindi pa ito lumalabas, ang dapat gawin lang nung binhi, diligan siya ng maraming tubig. Diligan, uminom siya ng maraming tubig hanggang mag-sprout yung dahon. Hindi pa kaya mag-sprout ng dahon, uminom lang siya ng tubig hanggang sa mag-sprout yung bulaklak. Tapos, kung hindi pa nag-sprout yung bunga, uminom lang siya ng tubig hanggang sa lumabas yung bunga nito. Ganon din sa salita ng Diyos. Kapag ang salitang ito hindi pa nagmamanifest sa ating buhay at naitanim ito sa ating puso, keep it. Have faith. Ang dapat lang natin gawin, uminom, sabi ng propeta sa kanyang mga promises. Uminom sa kanyang mga pangako sa atin hanggang sa mailabas yung tunay na bunga nito. We are planted in Christ Jesus, which is the exhaustible fountain of life. Umapaw ang buhay nito sa ating Panginoong Hesus. Ngayon sinasabi ng iba, saan ba tayo kailangang bumalik? Sabi kanina sa worship ng worship leader,
this word is sharper than two-edged sword. At sabi rin ni Joshua, huwag mahihiwalay sa ating bibig ang mga salitang ito. Ngayon, what is that word? Ngayon po, babalikan ko po itong illustration po ito. Itong iceberg na ito, hindi na natin pwedeng questionin kung bakit ganito ang pagkakalala nito. It was the word of God made manifest. All the existing here is word of God. Ang mga salitang ating nababasa, ito lang ang makikita nila. Itong maliit na bagay na ito. Pero yung hidden things, they cannot see. This is part of the iceberg. This is not the iceberg. This is part of the iceberg, but this is not the iceberg. The whole iceberg, ang buong ito ang tinatawag na iceberg. Amen. Ang nakikita natin ito na nakasulat, hindi pa ito yung salita. Bahagi lang ito ng salita. O tinatawag natin itong salita ng Diyos. That's right. Ang nakatagong ito, it is also part of the word. The whole thing is the word of God. Amen. Hallelujah. Nakasulat at hindi nakasulat, ito'y salita ng Diyos. Hindi mo pwedeng ang buong nangyaring yan ay hindi salita ng Diyos. Because plano yan ng Diyos na nagmanifest. Amen. That's right. The whole plan is the word of God. Amen. Bakit hindi nila makita yung nasa ilalim? Sa mga merong ginagamit ng mga tao na sonar, tinatawag, para makita mo yung ilalim. Pero kailangan may pananampalataya kang ibaba yung sonar para makita mo yung nasa ilalim. Bakit hindi sila makita yung nasa ibaba? Walang prophet. Kailangan ng eagle eye para makita mo yung nasa ilalim. At ikot-ikot lang sila dito. Hindi sila maka-access sa pinakailalim. Kaya kapag nakita ito ng bago, gusto niya dumaong dito, siyempre unang-una, napakalit yan. Baka lumubog yan. Pag ito lang ang nakita nila. Pero pag nakita nila yung pinakailalim, kahit na maglagay sila ng pinakamabigat na bagay dito, hindi ito lumubog. Ganun din ang salita ng Diyos. Pag nakita natin ang nasa ilalim nito, pwede nating ilagak ang ating pananampalataya na hindi matitinag. It is unshakable faith. Now, nakita na natin ng Diyos na He is in His universe. He is in His Word because He is the Word. Now, God in His Son. Sabi sa John 10:30, I and my Father are one. Sa John 10:37 to 38, if I do not the works of my Father, believe me not. But if I do, though you believe me not, believe the works, that ye may know and believe that the Father is in me, and I in Him. Dahil hindi magagawa ng isang dito ang Panginoong Yesus, hindi magagawa ito ng ordinaryong tao. It was God in His Son, reconciling the world into Himself. Ang mga ginawa ng Panginoong Hesus ay hindi magagawa ng pangkaraniwang tao. Tulad ng pinahinto niya yung bagyo. Ang katawang tao niya, nung natutulog siya sa barko, yun ay tao. Pero na magsawayi niya yung bagyo at huminto, that's God. Yung pakainin niya ay 5,000 mga lalaki. Hindi ito kayang gawin ng tao. Pero yung mga ginawa niya, na pagpira-pirasuhin niya yung tinapay at isda, that's God. Amen. Si Lazarus, nang umiyak ang Panginoong Hesus, nagibabaw ang tao, ang damdamin na pagiging tao. Pero nang sabihin niya, Lazarus, come forth. That's God.
Dahil walang sino mang tao ang makakabuhay ng patay. At pag nagpagaling siya ng bulag, hindi kayang gawin ito ng tao. Only God is the one who can heal it. God was in Christ, reconciling the world into Himself. Now, nasa na ngayon ang Diyos? Wala na ang Panginoong Hesus, nasa langit na. Now, God in His people. God in His church. God above us. God with us. Now, God in us. Hawakan niyo yung mga katabi niyo. Now, you feel God? Praise God. Hallelujah. Pero pag hinawakan niyo yung katabi niyo at hindi Diyos ang naramdaman niyo, may problema. Kaya kailangan magdesisyon na kung sa dyablo ka o sa Diyos. Bawal ang balimbing dito. Hindi nagbibiro ang Diyos, nalalapit ng pag-agaw, kailangan maihanda na ang mga hinirang. Sinabi ng Panginoon, paghihiwalayin, pagbubuklod-buklodin ang mga panirang damo. Ayoko man isipin na nangyayari ito, pero ito ang sinabi ng Diyos at ito ay magaganap. Kaya kailangan mag-ingat ang bawat isa sa atin. Nung binabasa ko yung Judges, Book of Judges, kailangan hindi tayo mag-relax. Kailangan magpagbantay sa bawat lalang ng kalaban. Ang Book of Judges, kung inyong mapapansin, kapag nagre-raise ang Panginoong Yesus ng lalaki ng Diyos para talunin yung mga kalaban ng mga Israelites, nagkakaroon ng kapayapaan pag nagapi niya ito. Matagal. Pero kapag namatay na yung ginagamit ng Diyos, halimbawa si Shamgar o si Othniel, may lalabas na naman ng kalaban. Pero bakit kaya sa tuwing may mamamatay yung ginagamit ng Diyos, may magre-raise na kalaban. Dito natin makikita na hindi dapat tayo mag-relax. Kailangan sanayin natin ang sarili na makipaglaban. Ito ang plano ng kalaban. Patayin yung message. Upang lang sa ganun, ang susunod na henerasyon na hindi na makita ang message na ito. Nais nilang patayin ang message. Yun ang plano nila. Hindi pwede nating paghiwalay ng salita ngayon ng Diyos at ang mga revelation na ipinahayag sa propeta. Because ito ay salita ng Diyos na nasa kanyang isipan na nagmanifest na. Kaya wala tayong dapat tanggalin o bawasan. Wala tayong pwedeng tanggalin at bawasan sa mga kapahayagan na yan. Praise God. At una po ang Diyos at hanggang dito na lamang po ang inalasakan ng Panginoon. Makikita natin ang Diyos, God in His universe, God in His Word, God in His Son, and God in His people. God in His church. At salamat po at dito na lamang po tayo dinala ng Panginoon. At naman po ang pagkakamali ko na aking nabanggit, hiningi po ng tawad sa Diyos. At kung ano man po ang katanungan, kung meron po kayong katanungan, malaya po kayong makapagtanong at sama-sama po tayong sagutin ang mga bagay na yun kasi naamin ko po sa sarili na hindi ko po kaya kung hindi po dahil sa Diyos. At salamat po at pinupuri ko po ang Panginoon.